Praise the Lord, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At sa umagang ito, nandito po tayo sa lugar po ng DFC, Door of Faith, San Lorenzo. Purihin po ang Panginoon at sa umagang ito, hayaan po natin na patuloy tayong manabik po sa presensya ng Panginoon, lalong higit po sa salita po ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito, O Diyos. Napakadakilan nyo, O Diyos, sa umagang ito. Napakabuti nyo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin at niluluwalhati ka namin sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Nagpapakababa sa umagang ito, O Diyos. Hugasan niyo po kami ng inyong pong banal na dugo. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Tanggapin nyo ang mga papuring alay namin sa inyo. Tanggapin po ninyo ang mga pagsambang alay po namin sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat, tayo pong hallelujah. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa inyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Minsan pa nating awitin sa simula. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa inyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan nyo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan nyo. Luluwalhatiin. Sige po, luwalhatiin natin ang Panginoon. Dadakilain, hallelujah, ang ngalan nyo. Luluwalhatiin, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan nyo. Luluwalhatiin,
Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Patuloy po namin kayong luluwalhatiin, Panginoon. Luluwalhatiin. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan. Sa uling pagkakataon, sabihin natin, luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan nyo, ang ngalan nyo. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba po namin ang inyo pong banal na pangalan. Iluluwalhati namin ang inyo pong banal na pangalan, O Diyos. You are holy, O God. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. You deserve all the glory and honor and praises, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming ibang sasambitin. Wala po kaming ibang dadakilain sa umagang ito. Hayaan nyo nga po, Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa gawain po ninyo. Hayaan po ninyong maranasan po namin ang kapangyarihan ng inyo pong mga salita, O God. Tunay nga po na kayo ang higit naming kailangan, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Sa umagang ito, kayo lamang, O Diyos, ang siyang maitaas, Panginoon. Ang kapangyarihan at pagsama ninyo, ang amin pong hinihiling sa umagang ito. Ang kapangyarihan ninyo, O Diyos. Salamat po, aming Diyos. Hallelujah. We worship you, O God. Ama, salamat po sa bugtong ninyong anak na si Jesucristo, na nag-alay ng buhay para sa amin, Panginoon. Salamat sa inyo. Sasambahin namin kayo sa umagang ito. We worship you, O God. We glorify your name, O God. Salamat po sa pag-aaral namin ng inyong pong mga salita. Ipaunawa niyo po sa amin ang nais niyo pong sabihin, Panginoon. Ipahayag niyo po ang nais niyo pong tanggapin namin sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa iyo po namin. Ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At muli, nandito po tayo sa Door of Faith Church, San Lorenzo, sa kabuuan ng District 9 po. Salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang papuri. At sa umagang ito, hayaan po natin na patuloy tayong manabik po sa kauhawan ang salita po ng Panginoon na siyang pagkain ng ating pong espiritual, pagkain ng ating kaluluwa. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito. Sige po, kung meron po tayong mga Biblia, tayo po ay makipagbukasan po sa aklat po ng Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14. Sa aklat po ng 2 Timothy chapter 3 verse 14 hanggang sa sumusunod po. Sabi pong ganon, sa verse 14, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Purin po ang salita po ng Panginoon. Alam naman po natin sa aklat po ng Ikalawang Timoteo chapter 3 verse
16, doon natin makikita kung ano po yung kapakinabangan ng salita po ng Panginoon. Kung bakit kinakailangan po nating ibigin o lagi nating pakanasain na maintindihan, maunawaan ang salita po ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito, pinamagatan ko pong upang mabuhay po tayo sa salita, dapat tayong manatili sa salita. So alam naman po natin bilang mga mananampalataya, mga kapatid, na kapag tayo po ay hiwalay sa salita ng Diyos ay wala po tayong magagawa. At hindi po tayo mabubuhay. Dahil ang totoong mananampalataya, ang buhay natin ay walang iba kundi sa salita po ng Panginoon. Kaya para tayo ay mabuhay o upang tayo po ay mabuhay sa salita, tayong lahat ay manatili po sa salita. Tulad ng ating pong binasa sa aklat po ng ikalawang Timoteo chapter 3 verse 14, datapwat manatili po tayo sa mga bagay na ating pong pinag-aralan. So, kung bakit po isa sa dahilan ay napanghihinaan tayo ng loob at kung bakit po tayo ay nakakaranas po ng kabigatan, kung bakit po tayo nakakaranas po ng pagbagsak ay dahil po din po natin binibigyan ng pagkakilala dun sa salita po ng Panginoon, ng salita ng ating Panginoon. Or hindi natin binibigyan ng importansya kung gaano po ba kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya ngayong umaga ang ating pong tatlong bagay na pag-uusapan ay kung ano po ang kaparaanan para po tayo makapanatili sa salita ng Diyos. Ay una po dun sa verse 16, ang una nating pag-aaralan sa umagang ito, ano ba ang kaparaanan o ano ba ang mga kaparaanan para tayo po ay makapanatili sa salita ng Diyos, ay sabing ganon, una, 3 A lang po ang aking pong isi-share sa inyo sa umagang ito. Una, accept its authority. Pag sinabing accept its authority, tanggapin natin kung ano yung autoridad nito. Dahil marami sa panahon po natin ngayon, no, alam nila ang salita ng Diyos pero hindi nila kinikilala or ano ba ang authority ng salita po ng Panginoon. Marami pong mga nagsasabing sila po ay mananampalataya ng ating Panginoon, subalit ayaw po nilang tanggapin o pakinggan or ayaw nilang pakinggan at tanggapin ang katotohanan. Pag pinag-uusapan po ang salita ng Diyos, hindi po nila kinikilala yung katotohanan ng sinasabi po ng salita po ng Panginoon. Kumbaga, mababaw lamang po yung kanila pong pagkaalam sa salita ng Diyos. Hindi nila kinikilala kung ano yung kapangyarihan, kung anong meron ang salita po ng Diyos. Alam naman po natin ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, buhay. Ano po? At bilang mga mananampalataya, ay yun yung dapat po nating gawin para makapanatili po tayo palagi sa salita ng Diyos. Tanggapin natin ang autoridad nito. Ano po ba yung pwedeng gawin ng salita ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo po mga kapatid, hindi natin kayang baguhin, hindi natin kayang baguhin yung ating kaisipan maliban na ang Panginoon ay patuloy nating mararanasan sa ating pong mga buhay. Dahil alam po natin sa panahon natin ngayon, tulad ni Apostol Pablo, kaya po niya pinapangaralan po si Timoteo na kailangan ay ipangaral niya ang salita ng Panginoon, napapanahon man ito o hindi. Dahil darating po yung panahon na ang gusto lang nilang pakinggan ay kung ano yung nais po nilang pakinggan sa kanila pong mga tainga. Ayaw na nilang tanggapin or ayaw nila yung salitang rebuking, ayaw na nila yung salitang correction. Yun po yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Gustong-gusto nila ang salita ng Panginoon, pero kapag
kapag kinorek na sila ng salita ng Panginoon, itinuwid na tayo ng salita ng Panginoon, ay hindi na tayo, kumbaga nagkakaroon na tayo ng damdamin na emotional. Kumbaga ang gusto lang nating pakinggan ay kung ano yung nais lang po ng ating pong marinig. Kaya marami po ngayon sa panahon natin ngayon aayaw sa katotohanan dahil alam nilang marami po ang babaliin sa kanilang buhay pananampalataya. Dahil yun po yung trabaho ng salita po ng Panginoon, mga kapatid. Mapapakinabangan natin ang salita ng Diyos sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway at sa ikatututo po sa katwiran ng salita po ng Panginoon. So lahat po tayo tinawag ng Diyos para maging banal sa harapan ng Panginoon. At hindi natin magagawa yung bagay na yon kapag wala po yung pagsama ng banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga na bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Panginoon, ay kailangan alam natin kung ano po yung authority ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil ang totoong sabi ganon, ang totoong katotohanan, hindi lamang po tayo ito i-comfort. Ang totoo nun, ang salita ng Diyos, hindi naman tayo pwedeng i-comfort, no? Kumbaga, ang salita ng Panginoon, makikita natin dyan na talagang itatama tayo at itutuwid tayo sa mga mali po nating nagagawa sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, dapat malaman natin na dapat kailangan may maalis sa ating pong mga buhay. At yun po yung trabaho po ng salita ng Panginoon. At para makapanatili po tayo sa salita ng Panginoon, ay kailangan tanggapin natin yung authority nito or yung autoridad nito sa ating pong mga buhay. Kaya tayo po ba ay ina-acknowledge po natin yung authority ng salita ng Panginoon? Kung ina-acknowledge po natin yung salita ng Panginoon, buksan po natin sa aklat po ng unang Thessalonica, chapter 2, verse 13. Nang sabi pong ganon, at dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat ng walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos, ang inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa atin na nagsisisampalataya. So makikita po natin dyan, no, na nagpapasalamat po si Apostol Pablo ng walang patid sa Diyos dahil dun po sa ating tinanggap na salita ng Diyos na ipinangaral ng mga apostol. At yun po yung maging guide po natin, mga kapatid, para hindi tayo maligaw sa salita ng Panginoon ay kung ano po yung ipinangaral or tinanggap natin sa mga apostol ng ating Panginoon, no? Ang totoo nun, hindi naman natin ito tinanggap sa tao, kundi tinanggap natin ito sa Diyos. At yun yung katotohanan po ng salita ng Panginoon. Hindi dahil sinabi ni pastor, ng kamanggagawa natin, yung salita ng Diyos, nasa sa atin yun kung tatanggapin natin kung ano ba yung authority na sinasabi ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya yun po yung isang bagay na dapat po nating gawin para makapanatili po tayo sa salita ng Panginoon. Kung talagang tayo po ay nagmamahal sa Diyos, ay minamahal din po natin yung correction ng ating Panginoon, yung rebuking ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At sabi pong ganon sa Joshua chapter 1 verse 8, alam naman po natin lahat to. Lagi na po nating nababasa. Basahin ko lamang po na pag-aaralan po natin. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi. So kung bakit marami pong mga lingkod pa rin ng Panginoon, driven sa emotion dahil po
ang salita ng Diyos ay wala po sa kanila. Yung authority ng salita ng Panginoon ay hindi nila napapakinabangan. Kaya hayaan natin na katulad po ng salita ng Panginoon, no, wag pong mahiwalay sa ating mga bibig, kundi patuloy natin itong pagbulay-bulayan araw at gabi upang masunod po natin, no, magawa po natin kung ano po yung nasasaad o sinasabi ng salita po ng Panginoon. At kapag po ginawa naman po natin yon, matatamo po natin, matatanggap natin yung pangako ng Diyos na pagiginhawain tayo sa ating mga lakad at magkakaroon tayo ng magtatamo tayo ng mabuting kawakasan. Salamat po sa salita po ng Panginoon. Kaya dapat palagi po nating gawin yung bagay na ito. Kilalanin natin kung ano po yung authority po ng salita po ng Diyos. Sa aklat po ng 1 Peter chapter 1 verse 21. Nasabi pong ganon na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y bumuhay na mag-uli sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. At kung bakit po na-appreciate natin yung bagay na yon, kung bakit man naisa sa pamuhay na po natin yung salita ng Panginoon, dahil alam nating nalinis na po tayo, no, sa ating pong pagtalima sa katotohanan. Sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Purin po ang salita po ng Panginoon. At yung pangalawang A naman po na ating pong pinag-aaralan ay yung salitang assimilate its truth. No? Yung una po ay accept its authority. Pangalawa naman po ay yung assimilate its truth. Sa ibang salin, ang pagkaintindi ko po, yung i-absorb po natin kung ano yung katotohanan na tinanggap natin sa Panginoon. Dapat alam natin i-absorb yung katotohanan. Dahil alam naman po natin na marami pong mga Kristiyano ngayon, maraming mananampalataya na hindi nalalayo sa katotohanan dahil hindi po sila marunong mag-assimilate or i-absorb yung salita ng Panginoon, yung katotohanan na kanila pong tinanggap. Marami pa rin mga mananampalataya na punong kubkub sila sa emosyon, no? Kapag itinama na sila ng salita ng Panginoon, kapag tayo po ay itinuwid na ng salita ng Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng kaisipan na negatibo, no? Naalala ko nga minsan ay yung aming pong tagapanguna ay at kapag kami po ay itinatama sa mga mali naming gawa, no? Normal kasi sa tao 'yun na nakakapag-isip tayo ng negatibo. Subalit dahil alam natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon, dapat marunong tayong mag-absorb. Kung alam natin kung disiplina ito ng Panginoon, alam natin kung tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon, marunong dapat tayong i-absorb yung tama or yung katotohanan ng salita ng Panginoon. At para hindi tayo makubkob ng emosyon natin, na kapag itinama na tayo ng ating tagapanguna, itinama na tayo, itunuwid na tayo sa mga mali nating nagagawa, ay hindi tayo magtatampo, no? Kundi appreciate natin yung bagay na yon dahil alam nating may mga lingkod ng Panginoon na nagmamalasakit po sa ating pong mga kaluluwa. Bilang mga anak ng Panginoon, no? 'Di ba? Napakahirap na
bilang mga anak ng Panginoon, kapag itinama tayo, minsan ay nakakaroon pa tayo ng kaisipan na hindi maganda sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya kung bakit man ganun ang nangyayari sa atin, kung minsan namumuhay tayo sa ating emosyon, nadadala tayo ng emosyon natin, ay dahil po, isa lang ang bagay na yan, meron tayong mga bagay na lihim na nagagawa sa harapan ng Panginoon. Nayayakap natin yung salitang kasalanan, no? At kapag nangyari yung bagay na yon, sunod-sunod na yan. Kapag nayakap natin ang kasalanan, ang tungo nun ay nagsisinungaling tayo. Siyempre, kapag nakagawa na tayo ng kasalanan, nagtatago tayo, nagtuturo na tayo. Bakit siya ganito? Yung ginawa niya. Kumbaga, mga kapatid, wag po nating gawin yung bagay na yun. As long na alam natin na itinatama tayo ng salita ng Panginoon, itinutuwid tayo ng Diyos. Kaya, sabing ganon sa Acts chapter 2 verse 42, na they devoted themselves to the apostle. Naniniwala po tayo kapag tayo ay laging devote sa salita ng Panginoon. Walang mga kaisipan na negatibo sa ating pong mga isip. No, kahit na minsan ini-injectan tayo ng kaaway ng kung ano-ano na salita ng pandaraya ng kaaway sa ating mga buhay. Wag po tayong maniwala sa mga sinasabi ng kaaway sa ating mga buhay. Bagkus ang paniwalaan natin, marunong tayong kilalanin kung ano yung katotohanan ng salita o kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon bilang sa ating pong mga lingkod ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. At yung pangatlo po ay sa verse 17. Sabing ganon, verse 16. Verse 15. Sabi pong ganon, yung pangatlo pong bagay na ating pinag-aaralan ay yung letter A, apply its principle. No? Alam natin na ang salita ng Panginoon, mabuting bagay yung nakakarinig po tayo ng salita ng Panginoon. Subalit ang nais po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa ay ipamuhay po natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang sabi po ng salita ng Panginoon, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Panginoon at tumutupad sa salita ng ating Panginoon. At yun yung bagay na dapat po na gawin natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ipamuhay natin sa tulong ng ating pong Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, na sumasa atin pong lahat. No? Hindi natin maipapamuhay ito kung hiwalay po tayo sa salita po ng Diyos. At ano po yung mga prinsipyo ng ating Panginoon? Marami pong mga prinsipyo ng ating Panginoon na dapat po nating ipamuhay araw-araw. Yun nga lang pong mahalin natin yung ating pong kaaway. No? Yun ay mga prinsipyo ng ating Panginoon. Marami pa po. Kung binabasa natin ang salita ng Panginoon, dito po natin matatagpuan yung mga prinsipyo na pwede nating ipamuhay ang salita ng Diyos. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi po nais ng Panginoon na marami tayong alam na salita ng Diyos, pero hindi naman po natin ipinapamuhay. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin para makapanatili tayo sa salita ng Panginoon ay kinakailangan po nating ipamuhay o i-apply natin yung salita ng Diyos. No? Dahil ang salita po ng Panginoon, wala pong mali dyan. No? Tayo lang talaga ang mali. Kaya kapag hiwalay tayo sa salita ng Panginoon, mamamali tayo o gugulo yung ating pong buhay kapag umalis tayo kung labas yung salita ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya kung bakit marami pa rin pong mga Kristiyano ay marami pa rin pong mga mananampalataya ng Panginoon
na hindi nila kayang ipamuhay ang salita ng Diyos dahil nga po balik tayo sa umpisa, hindi natin tinanggap yung authority na meron ang salita ng Diyos. Kaya nga po, pag sinabi ng Panginoon, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao at siya'y bago na. Kung minsan may mga tagpo sa buhay natin, dinadaya tayo ng kaaway sa buhay natin, na kapag nagkamali po tayo, nakagawa pa rin tayo ng kasalanan, ini-injectan tayo ng kaaway na hindi ka na mababago, bakit ganyan pa rin ang nagagawa mo sa buhay. Kasi kung meron man pong unang-unang nakakakilala sa atin mga kapatid, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya patuloy tayong tumalaga po sa salita ng Diyos para sa ganon may apply natin yung prinsipyo na meron ang salita ng Diyos. Dahil yun po ang kwan po natin mga kapatid, sandata po natin para tayo po ay makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, hayaan po natin na yung tatlong bagay na ating pinag-uusapan, no, sa salita ng Diyos upang tayo ay mabuhay sa salita ng Diyos, ay dapat tayong manatili sa salita ng Diyos. Dito na lamang po ako magtatapos. Ano pong sabi po dun sa chapter 15 verse 4. Sabi pong ganun, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, ang punot dulo po ng ating pong pananatili sa salita ng Diyos ay yung connection natin sa Panginoon. Hayaan natin na palagi tayong magbabad sa presensya ng Panginoon, magbabad sa kanyang mga salita upang sa ganon ay magawa natin yung bagay na ito. Tanggapin natin ang otoridad ng salita ng Diyos at pangalawa ay hayaan natin na matutunan natin na mag-assimilate sa katotohanan ng i-absorb yung salita ng Panginoon at yung pangatlo ay maipapamuhay natin ito sa araw-araw. Yun ang pangako ng Diyos, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay kapag hindi po natin hinihiwalay ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Alam natin na mali na yung ating buhay. Saan tayo tatakbo? Walang iba kundi sa salita po ng Panginoon. Amen? Para hindi tayo magkasala sa harapan ng Panginoon. Sabing ganon ng salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay siyang landas ng ating pong daraanan. Hayaan natin na may pamuhay natin sa tulong at kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Purihin po ang salita ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Yun lamang po yung nais pong ipabatid ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hayaan natin upang tayo po ay mabuhay sa salita ng Diyos, ay dapat tayong manatili sa salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat. Hayaan po natin ang presensya ng Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan at dinadakila ka namin sa umagang ito at sinasamba ka namin. Salamat po sa mga salitang nagbibigay buhay, nagbibigay lakas sa amin, nagbibigay tatag sa amin pong pananampalataya. Kayo po ang patuloy na maghari sa amin pong mga buhay. At hayaan nyo nga po, Panginoon, na manahan palagi ang mga salita po ninyo sa amin pong mga buhay. Salamat po, aming Ama. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan. Pagpalain nyo po ang bawat mga nakikinig, nanonood sa live devotion na ito. Anuman ang kanila pong mga desire, ng kanilang mga puso, tupdin po ninyo according to your will. At hayaan po ninyo, Panginoon, na magawa po namin yung mga bagay na nais nyo pong ipagawa sa amin po sa araw-araw ng amin po mga buhay. Salamat po, aming Ama. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan at dinadakila ka namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.